Okay, good afternoon. So bago natin isisingit yan, ito na muna nauna. So ito pang shower to. Heater ng shower. So ang problema nito, hindi daw umiinit pero meron daw ilaw dito. So unang tingnan, pag ganyan, syempre, testingin muna natin yung filament. Unahin yung filament. So, okay naman. Kita ba? So, 26.2, 80.7, 41.3. So, okay naman. Ngayon, titignan naman natin yung earth ground niya. So, ground niya. Tapos, dapat dito, dapat walang resistance. Yun. So, okay. Pwede pang siyang ayusin. So, pwedeng ang sira lang nito is thermal switch. So, titignan natin yung dito. Ipapakita ko sa inyo muna. Ayan. Isang thermal switch din dito. Ayan. Ayan. Tapos yun dito. Yun. Din sa kabila. So, check natin kung meron. Usually, permanently close yan. Dapat merong resistance. Yun. Okay. So, tumutunog. Okay. So, gumagana. Ito sa isa. Nako. Hindi siya switch. So, 400. Mababa. Hindi, ano yan. So, may resistance na siya. Dapat, close yan. Kumbaga naka-on ka agad. Dapat tutunog. So, yan, titingnan natin kung anong number to. Wala na, medyo malabo na. Yan, KSD 302. So, pwedeng permanently open, pwedeng permanently close. Pero para patunayan ko sa inyo na mag-eksperimento tayo ngayon. Ayan. Carlo, pasuyo. Painitin mo yung ano. Yan. So, makikita nyo 300, iba-iba. 345 ohms. Sige, ipainitin mo. Sige, ilapit mo ng so. Sa taas. Yan. Yun. So, mig na siya. So, wala na. So, ibig sabihin to, permanently close itong temperature switch na to. So, dapat 0-0 dapat yan, tsaka may tunog dapat na ganyan. Okay? So, ito na yung sira na permanently close na temperature switch control. So, hanap tayo ngayon ng pyesa. Sige, pause ko muna. Total, wala tayong makitang pyesa ngayon. I-order muna natin sa online. Pag-eksperimentuhan muna natin. Yan. So, di pa, syempre mainit pa. Kaya hindi siya mainit pa. Kaya hindi pa siya bumitaw. So, ang gagawin, subukan kong baklasin kung ano yung meron dito sa loob. Pang switch lang. Yun. So, ganyan lang yung loob. Malamang, madumi yung contact point niya na. So, subukan natin. So, kailangan natin kasing gawin to para malaman natin kung may iba pang sira. Pero, kailangan mas baling bumili na ng bago. Pero habang hinihintay natin yung bago, syempre, pwede naman gamitin to. So, yan. Tingnan natin kung may balik pa natin. Yun. Bro, pasuyo nga bro. Long nose mo? Long nose. Malaki. Malaking long nose.
Yan, thank you. Yan. Pansamantagal. Testing natin. Oh, yan. Okay na siya. So, testing muna natin. Sige, painitin mo. Yun. Ayos. Pampatibay. Okay. So, natuyo na. Ganyan ang ginawa namin para siguradong hindi magkakalas. So, na-tested naman natin to. Okay naman siya. Pero testingin ko para makita niya. Namin. Habang hinihintay yung pyesa. Pero hindi naman ano po yan. Hindi po katulad ng ano na sa load mismo siya na mag-switch. Kundi sa relay lang siya. Sige. Sige pa, itutok mo konti. Konti lang. Yun. So, kita nyo, wala na. Ayos na. So, ang purpose kasi nito, pag yung nag-overheat to, sobrang init na. At mapapaso na siyempre. I-off niya to. Pag off, mamamatay yung supply ng relay na mag-susupply ng kanyang eto, para medyo maintindihan. Kasi ang gamit nito, actually hindi siya load. Supply, ang sinusupplyan niya lang is yung para sa relay. Yan. Itong relay na to para mag-switch. Pag nag-switch, ito na yun. So, yan lang ang trabaho niya. Kaya pwede siyang i-repair na ganito. Pero kung halimbawang sa load siya, baka hindi tatagal. So, pag yung ganyan, ano lang siya, para sa relay switch lang, trigger lang pa siya. Pag trigger, walang problema. Pwedeng pansamatagalan na to. So, okay naman na. Okay. Kabit na natin. Ayan, itong yellow na wire na to, papunta yan dito. Tapos konektado itong sensor na to para sa pressure ng tubig. Pag may pumasok na tubig, dun siya switch on. So pag switch on niya, dadaan dito sa, yan. Total, naka-switch on naman na to, permanently close siya. So naka-on lagi. Tapos pupunta dito ulit. Tapos ibabato niya na yung dito. So iti-trigger niya na yung relay para mag-susupply na dito. So yan yung trabaho niya. Tapos pag yung mainit na to, sobrang nasagad to yung temperature niya at mag-overheat na to, imbes na masisira to. Pag nakuha niya yung init niya na, mag-o-off siya. So yung trigger dito, off na rin siya. So wala na rin papasok dito na supply. So pag wala na rin papasok ng supply dito, mag-i-stop na yung trabaho nito, yung heater, yung filament niya. So ganyan lang po yan. So tandaan, ulitin ko, yung body ground nito, yan, makikita nyo may body ground to. Konektado. Kaya makita nyo may tatlo tayong wire. Ayan o, body ground. Yung kulay green tsaka yellow. So dapat meron yan papunta sa earth ground. Para pag nagluko ito, hindi kayo makukuryente. Kung halimbawa nagkaroon ng problema, nagka-short, yung filament napunta na sa body ground niya, yung tubig syempre, conductor yan sa kuryente. So, makukuryente kayo pag halimbawa. Pero kung naka-connection sa earth ground to, itong connection to, ay mahalataan nyo na wala siyang connection. So, dapat lagyan yan papunta sa earth ground. Para sa ganun, kung magloko man ito, magpa-protect yung unit. Okay? Kasi may mga sensor naman po dyan. Okay? Lagyan natin sa trace. Yan, i-on. Yan, mainit na. Ayos. Tsaka yung red heating niya, kitang-kita na hindi kumukurap. Dali kumukurap yan. Yan, ayos na. Ayos. Lagyan natin sa 4. Yan. 5.
6. Ayos. Very good. Yun. Thank you.